Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 31 to April 6, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, so let's see Pisces, what's up? What's coming to you ngayong week na to? Ano yung energies for you? Chop wood. Iba sa inyo medyo magiging busy. Pwedeng busy kayo sa bahay, gawaing bahay, mga kailangang ayusin sa bahay, kung kayo nagpaparenovate, or kung kayo nagpapagawa talaga ng bahay. Or meron kayong kailangang i-organize yan sa inyong bahay. Yung iba parang pagod na kayo sa inyong mga gawain. So, pahipahinga rin, syempre. You also have imagine, which is your creativity. So, maaring meron ka mga creative ways na maiisip, no? Para mas mapadali yung iyong mga gawain, yung mga trabaho mo. Yung iba naman sa inyo, this is about your creative talents and skills na mas meron kang mga bagong ideas kung paano mo maisasakatuparan yung iyong mga goals, no? Or yung idea mo. Kasi idea lang yan, so iniisip mo pa lang yan or pinaplano mo pa lang, but ang importante is kung paano mo siya gagawin. Isa sa katuparan. O, diba? Pahipahinga rin daw. Kung kayo ay laging pagod, kulang sa tulog, at marami masyadong iniisip. Medyo talaga kasi yung energies ngayon dahil dalawang planets yung naka-retrograde. So, astrologically speaking, medyo magulo. Okay, so let's see what else, Pisces. Your overall energy is the Knave of Coins. So, meron kang sinisimulan dito, no, na it's either a project or a business or a new job. Yung iba naman pwedeng may pinag-aaralan kayo, may inaayos kayo about your business or yung trabaho mo, or this is a new source of income, no, na inaasikaso mo ngayon. At I think very hands-on. Your challenge is the Two of Swords. So meron kang major decision na makakaapekto sa iyong finances. Pwede itong dalawang trabaho na pinagpipilian mo, dalawang source of income na pinagpipilian mo. Some of you, this can also be a decision sa love life, no? So, mamaya check natin yan. Your focus or your opportunity is temperance, which is yung patience, pagbabalanse, putting things in moderation. Maaring meron kang kailangang ayusin pagdating sa paggastos mo sa pera, or pagdating sa oras mo sa ibang bagay na importante rin sa'yo. Kasi minsan, may tendency na parang mag-obsess ka about something na nandun ka lang talaga nakafocus, pero may napapabayaan kang iba, no? So, some of you, this is also about healing. Uminom lagi ng tubig. Oo, kung kayo ay hindi madalas uminom, or maaring yung iba mahilig sa soft drinks, no? Kasi this is also about your health. Oo. So, hydrate yourself even more. And then, your blessing. What is the blessing for Pisces? The Lovers. Maari nga talagang itong decision making ninyo related sa relationship. Pwedeng papasok kayo sa isang seryosong relasyon. Or this can be a business partnership, na ito rin yung isa sa pinagdidesisyonan mo dahil nagsisimula na, no? So, maaring inaaral mo itong oportunidad na to na nagsisimula, kung ito ba ay itutuloy mo or hindi, no? But I see commitment Kung i-commit mo yung sarili mo sa isang goal mo, definitely, you will reap the rewards. May kita mo yung rewards ng iyong mga pinaghirapan. So, let's see what else, Pisces.
You have Venus in Capricorn in the 10th house. Venus is the planet of love, money, aesthetics, and it's in Capricorn or in the 10th house. So this is about your career, your reputation. So maaring meron kang inaayos sa yung trabaho, mas ginagalingan mo. Maari ring merong offer for a new opportunity pagdating sa work or sa career path mo. Let's see what else. You have Saturn in Taurus in the 2nd house. Ostentation. Maaring merong mga nakamasid sa'yo sa mga bagay na ipinapakita mo or sinishare mo sa social media na may kinalaman sa iyong mga properties, resources, or sa trabaho mo. So, kumbaga, meron ditong medyo nayayabangan sa'yo, no? But actually, nasa perspective na yan ng ibang tao. Kung nayayabangan sila, hayaan mo sila. Basta ikaw, alam mo sa sarili mo na kaya ka nagpo-post is, just to celebrate yung mga small wins mo. Kaya lang syempre, pag ina-expose mo naman masyado yung sarili mo, medyo nakaka-attract talaga yan ng evil eye. So, mag-ingat, okay? You also have Moon in Taurus in the 2nd house, exaltation. Magandang energies ng finances ninyo, Pisces, no? So, merong growth pagdating sa inyong trabaho, career, or business for as long as talagang yun yung passion nyo, yun yung gusto nyong ginagawa. So, sa money, career, you have Judgment. Merong pagbabago. Pagbabago sa trabaho, pagbabago sa career path mo, meron kang ile-let go na hindi na nakakatulong sa'yo career-wise or pwede rin tong sa finances mo na or mindset mo pagdating sa finances na ile-let go mo na dahil alam mo kung ano yung mas makakabuti sa'yo at alam mo kung ano yung hindi. No? Sa relationship, Knave of Wands, so this is a very passionate energy. Some of you, pwedeng kayo ay biglaang papasok sa isang relationship. So, syempre, pag-isipan nyo, mahirap rin naman kasi yung parang pabigla-bigla. Pero kung sa tingin mo ay kaya mong i-handle, then go for it. Experience the love. Okay? Yung iba kasi meron kayong masugid na admirer. Oo. May admirer kayo. What else, Pisces? Intention. Sabi dito, what if the only resolution you made was to love yourself more? This is about taking care of yourself, improving yourself, kumbaga, kailangan mo rin namang unahin yung sarili mo. Na, okay, tutulong ka sa iba, but at the same time, kailangan rin attend to your needs, lalo na kung walang ibang tumutulong sa'yo. Okay? So, there you go. That is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.